po, pwede po tayo magsitayo as we start our praise and worship for this afternoon. Um, Pwede po ba tayong magbatian dito sa ating mga katabi, sa likod sa harap. And binabati din natin ang ating mga kasama through online. God bless po and welcome sa New Creation in Christ Church. And let's give our best praise to our Lord and let's pray for that God remove any hindrance that will hinder us to give our best praise. So let's sing in Jesus' name. Let's use our hands and our voices. Let's sing. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yes, Lord, in Jesus' name. Once again, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. Our hands. Jesus. Let's sing. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing out the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, is defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing out the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out. Let's sing. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ within, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name.
Holy are you, Lord Father. And you set us apart. Let's sing. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Let's sing all the heavens. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Once again, holy, holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. For the last time, all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Hallelujah to you, our King. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine? Yes, Lord. Straight of mercy, our good Father, such boundless grace. The God of ages stepped out from glory to wear my sin and bear our shame. The cross is spoken. The cross has spoken. I am forgiven.
Yes, Lord. Out of the declare the praise has no name. Jesus, yours. Jesus, yours is the victory. Once again, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. It has lost its victory. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. For the last time, hallelujah, hallelujah. He's the one who set me free. Hallelujah. It has lost its victory. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are. Oh God, you are my living hope. Let's keep our glass for Lord. Lord, we give them all the praises and worship you alone, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ganon din sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatid na nasa online ay binabati namin kayo ng magandang hapon at blessed Sunday, everyone. Ay pwedeng tumayo muna at batiin natin yung mga kasama natin. Habang ako po ay naghahanda ng message, ay usually kasi yan buong linggo, minsan 2 weeks before, ay hinahanda ko na yung message. Pero, siyempre, nakikinig muna ako kung ano ba yung need natin. Kumusta na ba tayo? Nga pala, kumusta na yung 2025 natin? At ano yung motivation natin na patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Even though, siyempre, mayroon tayong mga minimithi, di ba? Mayroon tayong mga expectation. Yung iba, nangyayari siguro, yung iba ay pending pa. At we still have hope. O mayroon tayong pag-asa na ito yung mga hinihiling natin sa Panginoon ay makamit natin. So that's our personal goal. At ang Panginoon din, meron din siyang magandang layunin. Do you believe that? Magandang layunin ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Diba? Lahat na mga nagsitanggap sa Kanya, John 1:12, diba?
binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, tandaan natin yan. John 1:12. Tayo ngang mga magulang, di ba? Ang hinahangad natin ay yung the best para sa mga anak natin. Yung una, di ba, palagi ko naririnig doon sa parents ko, paging sa lola ko, mag-aaral kang mabuti. Kasi mayroon silang pangarap, usually, pag nasa probinsya ka, para makapunta kang abroad. Diba yan yung mga naririnig natin? Nandun yung green pasture. Pero sa Panginoon ay iba. Yes, totoo naman yung sinasabi nila na maganda nga doon ang ekonomiya doon sa, let's say, sa US or Canada or Australia or New Zealand compared sa atin. But the blessing, ang biyaya ng Panginoon ay hindi nakasalalay doon sa mga bansa in their economy because the economy of the Lord is different. Iba yung ekonomiya ng Panginoon. Because if the Lord bless us, kung sabi nga, all the blessings will come upon you and overtake you. Hindi lang darating sa iyo, kung baga overtaken ka pa. That's the way the Lord bless. Ang sa mundo, in order for us to bless, kailangan mayroon tayong, sabi di ba, sariling sikap, naririnig natin. Sabi, nasa Diyos ang awa daw. Nasa tao ang gawa. There's a sense, totoo naman talaga that the mercy ay galing yan sa Panginoon. And the Lord teach us, the Bible teach us na kailangan magtrabaho din tayo. Dahil sabi ni Paul, if a man will not work, pag hindi daw tayo magtrabaho, ang sabi doon, he shall not eat. So kailangan din natin magtrabaho. Pero ang sabi ng Biblia na ang blessing, yes, the mercy ay galing sa Panginoon, but the capacity to do well ay galing din sa Panginoon. Sa Kanya din lahat yon. We should not take the credit. So yung pag-aralan natin ngayon is about yung hierarchy, yung mga pangangailangan natin. As I mentioned kanina na mayroon tayong mga minibinhi. Kung ano-ano yon at anong level. So, yan. Hierarkiya ng pangangailangan. So, nilagyan ko yan ayon sa Biblia. Pag sinabing hierarchy ay parang hagdan. So, first step, second step, until such step na sa dulo. Okay? Pero, ang pag-aralan natin ngayon is ayon sa Biblia. Hindi ayon doon sa mundo. Kasi alam na natin yung paraan ng mundo. Ang pag-aralan natin ay ayon sa Biblia. Okay? So, tingnan natin tong yan. Yan, mayroon tayong tingnan na maikli lang yan as a guide. Okay, so salamat sa panonood at yung maging topic natin ay related po doon. Even though ay hindi siya talagang paano ko masasabi yan? Kasi ay ayon yan sa psychology. Tayo ay hindi ayon sa Biblia. So nilagyan ko siya ng Bible references. Yung mga sinabi ni Maslow ay totoo yun Lahat yun ay kailangan natin. Pero dapat yun ay nailagay natin sa perspective ng Biblia. Kasi kung hindi, yan ano yung kaibahan natin sa mundo, right? Diba? Ano yung unang-unang sinabi doon? What we need is physiological, ibig sabihin nun, yun yung
basic needs natin. Kailangan natin tirahan, kailangan natin pagkain, kailangan natin ang makatulog, mga basic needs natin yan. And the Lord knows na kailangan natin yan. So, ito yung nasa una, di ba? Oops, ayan. So, ito yung nakita natin kanina. So, isa-isayin natin yan. So, ang una is the physiological need. Ano ba yan? Sa Tagalog, yan ay ang sangay ng agham na nag-aaral tungkol kung paano gumagana ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao, hayop o halaman. Kaya pinakita kanina, siyempre kung wala tayong laman yung tiyan, di ba? Hindi rin umaandar yung isip natin. So that's natural talaga yan, na kailangan natin yung basic. Pang yung kulang tayo ng tulog, anong tendency natin? Di ba? Irritable tayo at hindi tayo makaisip ng maayos at hindi tayo makapunta sa work. Yan yung... So we need the first, the basic. Pinakauna talaga yan. So ano-ano yun? Diba? Pagkain, tubig, hangin, pangtulog, kasuotan at tirahan. That's the very basic. Ano bang sabi ng Panginoon tungkol dyan? Diba? Sabi niya doon sa... Yung na may memorize niya yan, di ba? Kaya huwag kayong mag-alala daw tungkol doon. So we do not worry about those things. Kasi ang sabi diyan, your Father in heaven knows what we need. Ano yung mga pangangailangan natin. Kung yung mga ibon na hindi nga sila nagtatanim, di ba? Hindi sila nag-aani. Pero nakakakain sila, di ba? Kita ko nga doon mayroon akong nakitang illustration doon sa Facebook. Mayroong ibon, naka-cage siya, golden cage. At mayroon siyang iPad, naka-iPad siya, golden yung cage niya. At hindi naman siya nakakulong doon, but gusto lang niya doon. And the other bird, lumilipad-lipad siya doon. Kahit umuulan, naghanap siya ng pagkain, nakakakain naman. Pero one day, biglang nag-brown out, wala lahat. Wala yung iPad ng isang ibon. Ayaw naman niyang lumabas dahil hindi niya alam paano siya mamuhay doon sa labas. So the Lord want us to be balanced, di ba? Hindi naman killjoy ang Lord, di ba? Sabi nga niya ni Paul kay Timothy, command those who are rich in this world not to be arrogant or to trust in money, but to trust in God who provide us everything for our enjoyment. So the Lord want us also to enjoy, and He want us to have balanced life. Okay? So huwag daw tayo mag-alala. Bagkos ay unahin muna natin ang kanyang kaharian, His kingdom. Once we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, that's the first step na nandun na tayo sa kaharian ng Panginoon. Di ba? Sabi ko nga kanina, John 1:12, yet to those who receive Him, sabi doon, to those who believe in His name, binigyan niya He gave the right to become children of God. So naniniwala ba tayo doon na anak tayo ng Panginoon, anak tayo ng Ama sa Langit? So why do we worry? Sabi diyan, ano yung for the pagans run after all these things? Ano yung mga these things? Yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Yan daw yung mga hinahabol ng mundo. So what's the difference? Anong kaibahan natin kung anak tayo ng Diyos tapos ginagaya natin yung style nila? What's their style? To hoard. Kasi ang paraan ng mundo, kung gusto mong magkaroon ng marami, ay yung hoard. Hoard, ibig sabihin nun, ay pakabig, di ba? Yan yung Tagalog niyan. So the Lord want us to do His economics, that is to give. Kaya nga mayroon tayong mga exhortation about giving because only through giving
ay tayo ay magkakaroon. Di ba? Give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together. With the measure you use, it will be measured back to you. So yan yung economics ng Panginoon. Unahin natin siya. Seek His kingdom first. And the next one, sabi doon, hanapin natin ang kanyang katuwiran. Hindi katuwiran. Pag sinabi kasing katuwiran, that's reason. Pero kung katuwiran, ibig sabihin root word na tuwid. Katuwiran. So our righteousness ay nasa Panginoon. Because sabi nga sa Romans chapter 5, verse 17, ang sabi doon, for one man's offense, that is Adam, death reigned through that one man. Much more those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in this life through the one man, Jesus Christ. So, doon sa Romans 5:17, makikita natin doon, mababasa natin na ang katuwiran, righteousness, is a gift. So, pag sinabing gift, hindi natin yan pinagtatrabahuan, di ba? Pag sinabing gift, yan ay tinatanggap natin. Pero pag pinagtatrabahuan natin, hindi na siya gift. Kasi it's like wages, di ba? So gusto ng Panginoon, tanggapin natin ang yung biyaya niya. Tanggapin natin kung ano yung ginawa niya. Tama na yon. Yung how about works? Siyempre, kung tayo ay nasa kingdom ng Panginoon, yan ang gagawin natin. If you're in the kingdom, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pag wala tayo doon sa kingdom ng Panginoon, we are exempted. Wala tayo doon sa loob nasa labas. Pag nasa loob tayo, kaya natin ginagawa yung mga practical righteousness. Practical righteousness naman yan. For us to praise the Lord, to call upon Him in prayer, di ba? And just like this one, nasa fellowship tayo, yan ay righteousness, practical righteousness. But the gift of righteousness is just believing the finished work of Christ. Na dahil sa ginawa niya, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, and God gave us also the abundant provision. Abundant life. John 10:10, di ba? I believe on that. Kasi nabubuhay lamang tayo saan? Sa biyaya ng Panginoon. Okay? So yan yung sa first na antas, unang antas. Ang pangalawa ay seguridad at kaligtasan. Naalala ko pa yung tinuro sa amin ng teacher namin sa college. Sabi niya, safety, di ba seguridad is safety. Ang safety is not the absence of danger. Kasi danger is everywhere. Nagdadrive ka, maingat ka mag-drive. Yung nasa likod mo, hindi naman maingat. Binangga ka. So, useless, di ba? Kahit maingat ka. Kasi safety is not the absence of danger, but the presence of God. Kung kasama mo ang Panginoon, there's safety. Amen? So ano yun? Ano ba yung seguridad na yan? Seguridad ay tumutukoy sa kaligtasan at katiyakan ng protection laban sa anumang panganib, pinsala o banta. Anong mga yon? So, security ng tao. Yan yung sinabi ko kanina, kaligtasan mula sa aksidente, krimen o sakit. Seguridad sa trabaho. We need also, kaya di ba naririnig natin yung we need to have a secure job or stability sa ating trabaho. Kasi di ba pag, let's say, contractual tayo, what we want is, gusto natin ma-regular, di ba? That security of our
job. Seguridad sa bansa, laban sa terorismo. Seguridad ngayon, mayroon na rin mga seguridad sa mga datos. Yung mga cyber security yan. So, daming mga description about safety. You can name it kung ano yung mga description nyo tungkol sa seguridad. Pero yung naalala ko, nung tinuro sa amin to narinig ko kasi itong about Maslow's is 1990. So, ang naalala ko dyan, safety is about sa work. Kasi kung hindi ako na regular by that time, sabi ko, babalik ako madideport ako doon sa probinsya. At yung mga ibang mga aspiration ko or yung mga lahat tayo may ambition ay hindi ko na ma-attain. So, by that time, nandiyan ako sa pangalawa. Kasi nag-start ako as contractual. Okay? So, lahat din tayo ay, siyempre, dumaan ng ganyan siguro bago tayo nakarating to the next step. So, ano namang sabi ng Biblia tungkol dyan? Sabi dito, kung yun, mababasa niyan. 2 Thessalonians 3:3, sabi niyan, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. So, safety is only because of the presence of God, because we call upon Him. Okay? Kaya, seguridad naman tungkol sa ating pamumuhay, 2 Corinthians 9:8, palagi nating naririnig yan. Sabi, di ba? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Di ba yan yung safety? We want more. Bakit? Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kaya yan yung tradisyon ng Pinoy. Diba? We extend our help doon hanggang sa mga apo. Even me, recipient ako dyan . Yung lola ko is very generous at siya nagpa-aral sa akin, yung grandparents ko. Kasi 6 kami, school teacher yung father ko at alam mo naman yung pag-6 kayo at siyempre malaking gastos. Kaya kinakapos. So, tinulungan kami ng parents ko, ng grandparents ko. So, ganun ka buti ang Lord. Kaya nakatapos din. Kaya the Lord want us to earn more in order for us to be a blessing. Yan yung 2 Corinthians 9:8. At yung isa, Ephesians yan 3:20. Mga taga-Epeso, alam nyo yan He is able to provide us more than we ask or imagine. Kung isipin mo ganito yung you want to attain. Ang plano ng Panginoon ay much more. Mas higit pa dyan sa yung mga naiisip natin. Sometimes, ang tao kasi ay okay na yan. Kontento na ako dyan. Pero sa Lord, ang hinahanda niya sa atin ay much better. Pinaka-the best. Kaya huwag tayong makontento pag, Lord, pwede na to. But we say, Lord, what I want is the best you have prepared for me. Kung ano yung hinandan mo sa akin, na the best in everything, yan po yung gusto ko, Panginoon. Kasi yan yung pangako doon sa Ephesians 3:20. Okay? And next one ay pangatlo. Ang English kasi sa pangangailangan, ang Tagalog kasi niyang pangangailangan panlipunan ng English ay ano yan love and belongingness. Tumutukoy sa pangangailangan ng tao na makisalamuha, nagmahal at mahalin upang maramdaman ang pagtanggap at
pagiging bahagi ng isang grupo o lipunan. Yan yung very basic yan eh. Diba? Sa pamilya natin, ayaw natin na sinong gusto na tatakwil sa pamilya niya. What we want is yung we belong to the family. Just like here, di ba? Isang pamilya tayo, yan yung very basic yan siya eh. Pero kulang yan eh. Ano yung kulang dyan? Ito. Minsan nalilimutan natin yung pinaka-importante. Yan yung description nun. Ang kulang ito. Yan. Nalilimutan natin na ang the best na nagmamahal sa atin, pinakauna ay ang Panginoon. Di ba sabi sa John 3:16, alam na natin yan, di ba? Na binigyan niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ because God loves us. Mahal niya tayo. Jeremiah 31:3, nung una ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. So, bakit the best na magmahal ang Panginoon? Because the Lord is eternal. Pagmahalin tayo ng magulang natin o yung mga grandparents natin, may limit yan eh. Bakit? Pagdating ng mga 80, minsan yung iba na kademensya na, di ka nakilala. Di ba? Or pagdating ng time, mga 90, ganyan, wala na sila. So, only the Lord loves us eternally. Hindi lang dito, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya, temporary lang yon yung dito. Pag sasamahan natin, ang eternal na pagsasamahan natin ay sa Panginoon. Kaya ito yung palagi kong tinatandaan, yung Roma 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapanghihiwalay saan? Sa atin. Sa kanyang pag-ibig sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung basahin natin yan, maliit yung ano ko dito. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, walang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yan yung palagi kong tinatandaan. Lord, kahit sa sarili ko, mayroon tayong pagkukulang, di ba? In our obedience, alam natin na may mga pagkukulang tayo sa Panginoon, may pagkukulang tayo sa kapwa natin, but hindi yan makapigil, hindi yan makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin. Dahil palaging tinitingnan ng ating amang sa Diyos na ang kanyang ginawa ng kanyang anak. Pinambayad doon sa mga pagkukulang natin. Kasi kung titingnan natin yung sarili natin, sometimes nadi-discourage tayo, di ba? Na-prostrate tayo or minsan nagigilty tayo. Natural lang yan. Pero dapat isipin natin ang pag-ibig ng Diyos ay walang makapaghiwalay sa atin. Sabi nga di ba yung salvation, our salvation is not through works, di ba? Alam naman natin, hindi sa gawa natin yan. Kaya yung pananampalataya natin ay hindi rin siya mawawala sa pamamagitan ng ating gawa. Kasi it's by grace, di ba? Kasi it's awkward. Ang salvation,
we could not attain salvation through works. So, ating mga gawa, ay hindi rin yan mawawala sa pamagitan nating gawa because it's by grace. Yan yung tandaan natin. Bibira kong narinig yan, pero ay tinatandaan ko yan palagi. So, Romans 8:38, palagi niyong tandaan yan, mga kapatid. Yan yung sa about love and belongingness. So, yung ikalawa sa panghuli, ito yung tinatawag na self-esteem. Ano ba yan? Respeto sa sarili, self-respect. So, it's about yourself. Pagtiwala sa sarili, pagtiwala sa sarili, pagkaroon ng dignidad at pagpahalaga o sariling halaga. Mayroon pang isa yan. Recognition. Gusto natin na magkaroon tayo ng recognition or respect from others. Pagkilala ng iba sa nagawa o kakayahan mo, pagtanggap ng papuri at pagkilala, pagkaroon ng magandang reputasyon at dangal sa lipunan. So, that's natural, di ba? Yung mga ganyang bagay. Kaya nga, gusto natin na natural lang naman. Siyempre, gusto natin mataas yung grado natin doon sa school. Kasi, siyempre, sino yung ayaw nang maging valedictorian? Gusto natin, di ba? Pero paano? Paano na, ano yung sabi ng Biblia tungkol dyan? Lagay natin siya sa tamang perspective. Kasi kung mali, iba tayo Iba tayo dahil tayo ay mananampalataya. Anong sabi doon tungkol sa aspeto na yan? Ang sabi doon, ang sabi dito sa, ano yan? Sa taga Galatia. Tapos, ano yan? Tingnan kong, Galatians 1:10. Kaya, ang papuri lamang ng Diyos, ang tangi kong hinahangad. Ang sabi niya, I'm not trying to please people. I want to please God. So, minsan, yan yung mali ng parents na sometimes we compare. Kinukumpara yung mga anak. Ay, ito, sige, tingnan mo yung kuya mo, mas magaling, mas ganito, di ba? Pero ang Lord, hindi Hindi siya nagkukumpara sa atin. Kasi binigyan niya tayo ng kanya-kanyang talento, at the Lord is not condemning. Mga parents minsan yan yung mali tingnan, ginagawa niya yung anong tawag dito? Gauge. Yung isang anak niya. But the Lord is not condemning. Kaya ang sabi dito, ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. So kung ganun yung mentality natin, ay hindi tayo nagkikipag-competition doon sa ibang tao. Kasi ang tinitingnan natin is yung papuri ng Lord. Kung kinokondim ka ng tatay mo, kinokondim ka ng nanay mo o yung ibang tao, kasi bakit mediocre ka ganyan? Hindi naman kayo ang Diyos natin The Lord has a purpose for me in which I will excel. In His own way, in His own time, at kung ano yon ay ang Panginoon yung alam nun Siya yung nakakaalam doon sa ating mga talento, our capabilities. Hindi sila. So, kaya sabi diyan sa Philippians 2:3, do not do anything. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghangad. Out of vain conceit, sabi doon. Maging taniyag sa halip bilang tanda sa pagpakumbaba, ituring ninyo ang higit ng iba kaysa inyong sarili. Sabi niyan sa English, consider others better than yourself. So, if we are number one, let's say, doon sa class natin, so,
Hindi natin sabihin na, kasi galing ko eh. Hindi, magaling ang Lord. That's a blessing. We always give the credit sa Panginoon. Because sabi diyan, consider others better than yourself. Di ba? So anong maging epekto sa atin diyan? So we should not compare ourselves to other people. Di ba? Hindi na, ito, mas magaling ako dito. Hindi, anong tendency mo diyan? Di ba? Maging popper fish ka. Yung butete. Di ba? Kaya popper fish. Naging mayabang. Pero kung if we consider, if we accept and give credit to the Lord, lahat na accomplishment natin ay galing sa Kanya. So walang boasting, right? Hindi tayo magmamalaki. Kasi everything galing sa Panginoon. Yan yung wala doon sa napanood natin na video. And the last one, kaganapan ang pagkatao. Nakita natin sa video, sabi doon, ang natural sa tao that we want the best of ourselves. Gusto natin yung, kung saan ka pinakamagaling, saan yung passion mo, yan yung ginugroom natin, di ba? Kaya yung iba ay iniiwan yung profession nila at di focus. Naging human rights advocate sila. Naging maganda kung naging missionary because that's their calling. Diba? Pwedeng calling yan. Pero minsan yung tao kakalungkot dahil diba sa Korea, diba mga magaling silang kumanta, mga sikat sila, dami nilang pera. Pero mataas yung suicide rate. Yan yung nakakalungkot. Mayaman na, pero wala pa rin kontento yung tao na yan. Even though they already met yung mga target nila. Sabi na, maging pinaka-the best ko. Nakuha na nila. Ano yung kulang doon? Bakit na sa kabila ng kanilang katanyagan, maraming pera, mataas pa rin yung suicide rate, ganyan, o mga nadidepress. As if yung mga, di na nila naiisip yan eh. Kung marami silang pera, wala, hindi eh. Dahil nadidepress sila. Pag sinabing depress ay kung ano yung mga, that's already what happened in the past. Kaya depressed, di ba? Tapos yung stress, yung ngayon, present, na hindi mo matanggap, na nahirapan ka, na-stress ka, ngayon yan. Pero kung sinabi mong anxiety, bukas yan, nag-aalala ka, parang ganito, ganyan, ano kayo mangyari? So that's anxiety. Yan yung tatlo. So pag yung tao ay nadidepress dahil sa kahit na na-meet niya yung mga expectation niya, sariling expectation, yan yung pagkakamali ng tao. Dahil wala doon ang anong kulang. Wala doon yung Panginoon. Anong sabi doon ng Biblia? Tingnan natin. So ito yung description nun. Kung ano-ano yung mga gusto nating ma-attain sa buhay. Ito. Yan. Ang sabi dito, sa Matthew 10:39, ang sinumang makasumpong ng kanyang buhay, sabi diyan, ay mawawalan ito. Ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Because by nature, ang tao ay mayroon tayong attitude na self-preservation. Diba? Gusto natin ma-attain o magawa kung ano yung the best para sa atin. Sa tingin natin, self-preservation. Nandun yung pagka-selfish ng tao. Nandun yung by nature ay gusto natin yung pinaka-the best, tayo yung number one, di ba? Ganun.
Pero sa Panginoon iba eh. Iba yung sinabi ng Biblia. Sino yung mawawalan daw ng kanyang buhay dahil sa kanya, sabi ng Lord sa akin. So yan yung gusto kong itakel, Lord willing, if He allow, next Sunday, na ano yun? Kasi nasimulan ko na. So ano yung paano natin masumpungan yung perfect will ng Panginoon para sa atin? Kasi nakikita natin na, di ba, minsan sa World War II na mahiling ako manood dyan eh. Maraming yung mga sundalo doon na mga Germans ay hindi naman talaga mga masasama yun, mga yun eh. Bakit sila pumapatay? Kasi na-recruit lang sila eh. Meron doon mga electrician, mga doktor, ganyan. Pero bakit nandun sila? What's the purpose? Bakit nandun sila? Hindi naman nila gusto yun eh. Di ba ayaw din natin na ganyan? Gusto natin na smooth sailing yung life natin. Kaya ito nga sabi doon na kung masusumpungan mo ito, yung buhay mo, by your own, at wala noon ang Panginoon, we lose it. Kaya yung pag-iisipan natin, kaya ito yung challenge sa atin, ay ito sa pangwakas natin, ano yung layunin natin sa taong ito, at 2026? At ito ba ay napapaloob sa layunin ng Diyos para sa atin? Kasi sabi ko nga kanina, if we make our own goals, pero wala doon ang Panginoon, nandun siya sa tabi, hindi siya kasama doon, we lose it. Kaya kailangan na naka-align tayo. Pag sinabi ng Panginoon na throw your net to the right, yan nandun. Hindi tayo mag-reason out na, Lord, pareho lang naman yan sa left eh. Pag itapong ko sa left yan, kung ang alon papunta dito sa right, pupunta din yan doon, sa ilalim ng barko. Kung itapon ko yan sa right, tapos yung alon papunta sa left, pupunta din yan doon sa ilalim, Lord eh, yung net. So, hindi ganon. Pag sinabi ng Lord, go to the right tayo. But then, hindi tayo may control eh. Hindi tayo may control sa life natin eh. Mayroong mga instances na beyond our control. Kaya, anong mangyari doon? Minsan na nawalan ng pag-asa yung iba, na-discourage dahil hindi siya lumabas ayon sa expectation nila. Hindi sumang-ayon doon sa gusto nila. Lord, anak mo naman ako, Lord eh, di ba? Minsan, nagki-question yung iba. Bakit ganito? Bakit ganyan? Okay? So, I believe na yung next topic natin ay makakatulong dun sa mga question na yan eh. Na, bakit siya ganito? Just like, nabanggit ko dun sa Lord willing by next Sunday. Just like Joseph, di ba? Bakit si Joseph bininta? Naging alipin. Pero the Lord has a good purpose para sa kanya pala. Kasama yun sa life niya eh. So ganun din tayo. Huwag tayong madi-discourage. Patuloy lang tayo sa kanya. Because yung ultimate na nagbe-bless sa atin, the ultimate who give us the blessings, the ultimate who lead us, pinaka-the best, ay yung Ama natin sa langit. Dahil siya lang yung nakakaalam sa life natin. Kaya wag natin husgahan yung isang tao. Hindi, minsan may ganun tayo, di ba? Ay, walang pang-asa yan, walang talagang pang ganyan yung ugali niya, talagang hindi yan naasenso, di ba? Minsan mapanghusga tayo, pero ang ating Diyos, nakikita na niya tayo 10 years from now or 15 years from now, nakikita na niya tayo eh. Minsan yung hinusgan mo pala na hindi na asenso yan. Nakita niya doon naging pastor pala yon. Merong akong, it is a true story ito
mayroon kaming kaklase ni kapatid na Arnel. Pumunta kaming Maynila, 3 kami ng boarding house eh. Pag mayroong Bible study, during Wednesday, kasi yung landlord namin, landlady namin ay mga Christian. So, he encourage people na umatin ng Bible study during Wednesday. Ang ginagawa nitong classmate namin to, kabats, sa electrical engineering, sinasadya niya na maglasing pag Wednesday. Kaya, siyempre, pag lasing na, siyempre, minsan gabi na umuwi, hindi na nga nasasarado na, umakyat ng sa bakod. Ay, yan yung ginagawa niya. Pero, after 2 decades, 2 dekada, nagulat na lang ako dahil din na kami nagkita nun eh, after that. Naging, hindi lang pastor, bishop na siya. Kasi nagcha-church planting na siya. Dami ng mga church na established niya. Luzon, Visayas, Mindanao. Dati, ganun yung life niya. Tumatakas siya sa Panginoon. Pero nung nahuli siya ng Panginoon, iyon yung naging ministry niya. At I'm so encouraged. Sabi ko nga, lahat tayo hindi natin pwedeng husgahan yung ibang tao. Dahil lahat tayo may magandang layunin ang Panginoon sa atin. Hindi man siya, let's say, religious or sa ministry, pero sa ibang bagay, di ba? Just like Joseph, ano siya, naging prime minister at na-save niya yung pamilya noon sa famine. Okay? So that's his purpose. Tayo, mayroon din tayong purpose ng Panginoon. Kasi sa akin, hindi ko naman hinihiwalay yung ito, secular, ito. Pag sinabing secular, yung mga trabaho natin doon sa, di ba, sa everyday life, hanap buhay, ganyan, secular. Pag religious, pag nagtuturo ka, nagpipreach ka, or you're serving through ministry, din sa music, ganyan, ay hindi ko hinihiwalay yan because everything galing sa Panginoon yan. Okay? So yan yung preview nung message for next Sunday, Lord willing, nandito kayo. It's just a continuation. So purihin ng Panginoon at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po'y mabuti sa amin. Alam namin, Lord, na kayo po ay may magandang layunin para sa aming lahat. At kaming mga tao, Lord, we are short-sighted at minsan nakikita namin sa aming kapwa ay ayon lamang sa aming mga pag-iisip at sa aming mga prejudice. But we know, Lord, na kayo po ay hindi po kayo nagkukondina, Lord. Bagkos ay naghahanda kayo, Lord, ng may inahanda kayo na magandang layunin o mga adhikain, Lord, na kami lamang pong mga gawa according to your good purpose and plan. Kaya hinihintay po namin ito, Lord, habang kami po ay patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na sumusunod sa iyo, at patuloy na kami po ay tinuturuan nyo. Alam namin, Lord, na all the blessings na kailangan namin, Lord, ay nandyan lang palagi, Lord. We praise you, Lord, and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat kapatid na Rafi sa iyong napakamagandang mensahe sa araw na ito. At tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.
Ito po ang aking title sa maikling mensahe para sa ating pagbibigay ngayong araw. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, natural sa tao ang maghangad na tumanggap. Tumanggap ng biyaya, tulong at pagpapala. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturos ng isang kakaibang prinsipyo. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa na tumatanggap. Ito ang mga salitang iniwan ni Apostol Pablo bilang paalala sa mga mananampalataya. Isang prinsipyo ng pamumuhay Kristiyano, lalo na sa usaping ikapu at pagbibigay. May mga 5 aspeto sa pagbibigay ng ikapu. Una, ang pagbibigay ay halimbawa ni Kristo. Sa Gawa 20:35, sinabi ni Pablo na ang pagbibigay ay alinsunod sa mga salita mismo ng Panginoon Jesus. Ang buong buhay ni Kristo ay buhay ng pagbibigay. Ibinigay niya ang kanyang oras, lakas, pag-ibig at higit sa lahat ang kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay ng ikapu, tayo ay nakikiayon sa karakter ni Kristo. Ang ikapu ay hindi lamang pera, ito ay pagsunod at pasasalamat sa Diyos na nagbigay muna sa atin. Pangalawa, ang ikapu ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagbibigay ay hindi madali, lalo na kung may kakapusan, ngunit dito masusubok ang ating pananampalataya. Ang ikapu ay nagsasabi sa Diyos, Panginoon, nagtitiwala ako ng ikaw ay ng aking tagapagloob. Hindi natin binibigay ang ikapu dahil sobra ang meron tayo, kundi dahil sapat ang Diyos. Ang tunay na tanong ay kundi kung gaano kalaki ang ating ibinibigay, kundi kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, ang pagbibigay ay para sa gawain ng Diyos at kapwa. Ipinapaalala ni Pablo na ang pagbibigay ay tulungan ang mahihina. Ang ikapu ay ginagamit sa gawain simbahan, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pagtulong sa nangangailangan, at sa pagpapatatag ng katawan ni Kristo. Kapag tayo ay magbibigay, tayo ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Hindi niya tayo binigyan para sa sarili natin, kundi upang maging pagpapala sa iba. Pang-apat, hamon at panawagan. Ngayong araw, hinihikaya tayo sa salita ng Diyos na suriin ang ating puso. Ang ikapu ay hindi sa pilitan, kundi bunga ng pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Magbigay tayo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Habang tayo ay nagbibigay, gawin natin ito ng may kagalakan, may pagkakumbaba at may pananalig na ang Diyos ang bahala sa ating bukas. At ang pangwakas, mga kapatid, ang tunay ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating natatanggap,
kundi ang lawak ng ating pagbibigay. Naway ang ating ikapo ay maging patunay na tayo ay nagtitiwala sa Diyos at pamumuhay ayon sa aral ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Sabay sa buhay na iyong kaloob at sa pagkakataon na makapagtipon bilang kanyang bayan. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Tulungan mo kaming magbigay ng may kagalakan, ng may paunawat sa pananampalataya at hindi dahil sa obligasyon. Turuan mo kaming ibahagi ang aming taglay, hindi lamang sa simbahan, kundi lalo na sa aming kapwa at kapwa na nangangailangan. Bendisyonan mo po ang aming ikapu. Gamitin mo ito para sa iyong gawain sa paglaganap ng Ebanghelyo at sa pagtulong sa mga kapatid na nasa pangangailangan. Higit sa lahat, ipagkaloob po sa amin ang biyaya, ang tunay na kagalakan at kapayapaan ng puso sa pagbibigay. Panginoon, panatilihin mo po kaming may tiwala sa iyo sa lahat ng bagay, sa aming kabuhayan, sa aming pamilya at sa aming kinabukasan. Gawin mo po kaming daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Lahat ng ito ay aming ipinagdarasal sa pangalan ni Jesucristo ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tumayo tayong lahat at tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Let's sing. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. Alive and free, and I am free in Jesus' name.
is fighting for us, pushing down the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting